proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Isang magandang umaga po sa ating pong lahat. Narito po ulit tayo upang tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon sa panibagong umaga at lakas na ating pong taglay ngayon. Umabot naman po yung programa natin upang magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos o isang devotional, mga kapatid. At ano man po ang inyo pong ginagawa, pinagkakabisihan, nais po namin kayong imbitahan na tayo po'y magkaroon ng kukunting pag-aaral sa ating pong sa salita ng Panginoon. Tayo po muna'y manalangin, mga kapatid, bago tayo po'y tuluyang magkaroon ng pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos mi nga dasa di langit. Ipangatumi panagyaman mi kin kaapo. At tuloy nga bendisyon ken parabor. Ken panangaywan mo dakakada kami. Palabas nga rabii sikati intid ti salon at mi. Ket inaywanan na kami. Tatang sapa apo pagyamanin mi manen. Sikati intid ti oras nga makaadal ti sasaom. Intida na kami kinasirib tapno maawatan mi nga nalaing tapno may usar mi daytoy nga sasaom panagbiag mi. Uray kami ti ikaduwa nga panagparang. Nga rod pakawanin ti basbasol mi tapos tinagan ni Apo ni Jesus dawatin na gitoy. Amen. Sa umagang ito, mga kaibigan, mga kapatid, bago po ako magsimula, gusto kong ipaabot sa inyo ang aming pong panalangin na sana po'y maingatan kayo ng Panginoon sa ating pong panahon ngayon na sunod-sunod po yung ating pong bagyo. Itinaas na po ang pinakamataas na signal number 5 sa iba pong mga na anuhan ng bagyo doon sa Bicol region, sa iba pang mga dako ng talagang sentro ng bagyo. Kaya ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko pong i-share sa inyo sa Biblia ang kaparaanan kung paano po binigyan ng solusyon, binigyan ng pagkakataon ng Panginoong ipakita ang kanya pong kapangyarihan sa kabila ng bagyo. Sa kabila po ng malakas na unos na dumating po sa lahat ng kanya pong mga disciples. At alam nyo po, bibigyan ko po kayo ng kukunting background. Ang bagyo o storm sa Biblia ay sinisimboluhan po ito ng problema. Spiritual at marami pang iba. Mayroong isang kwento dito sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 22 hingga 25. Kastoy ti kunana. Agdungog kayo apo.
Basaan ko daytoy nga sao ni Apo Dios English. Kastoy ti kunana, now it came to pass on a certain day that he went into the ship with his disciples. And he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, he fell asleep. And they came to down a storm of wind on the lake, and they were filled with waters, and were in jeopardy. 24. And they came to him and woke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water. And they ceased, and they was a calm. And verse 25, and he said unto them, where is your faith? And they were being afraid and wondered, saying of one to another, what manner of man is this? For he commanded even the wind and waters, and they obey him. Isang bagay lang ang pakaamok kada kayo kakabsat. Amok nga kada tayo amin. Anyaman ti napasamak kada kayo, anyaman ti pas tayo. Uray pay adati panubok ti panagbiag tayo kakabsat. Kastoy ti kuna ni Apo Diyos. Basta adda tayo ti pamatikin ka na. Awan sa baling nga pamati tayo. Pudno nga insuro ni Apo Diyos nga anyaman ti bagyo nga nakakaharap natin mga kapatid. As long as we have faith in God. Magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Siya po'y magbibigay ng pagsosolve sa ating pong mga problema o bagyo sa ating pong buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, isa pong patunay na ang ating Panginoong Diyos, ang sabi dito, mga kapatid, akala po natin, kasi ang nakita ng disciples na nakatulog ang Panginoon sa kanilang pong paglalakbay. At ang ganda ng kanyang pong pagkatulog. Pero ang kagandahan doon, mga kapatid, ay although na ang pagkatulog ng Panginoon is silent. Akala kasi natin hindi natin kasama ang Panginoon sa ating pong mga problema. Hindi natin kasama ang Panginoon sa anumang mga hinaharap natin. Because ito po ipinakita sa atin ng ating pong Panginoon na habang naglalakbay po tayo katulad ng disciples, ano man yung lakbayin mo mga kapatid, nariyan laang ang ating Panginoon. At kung ano man yung mga bagyo natin sa ating pong buhay, dahil ito ay problema sa pamilya, problema sa ating pong spiritual na kondisyon, spiritual na pamamaraan na minsan ay tumalikod tayo sa Panginoon at pakiramdam natin ay talagang wala na tayong pagkakataon na patawarin ng Panginoon dahil malayo na tayo sa Kanya. Or either may financial tayo na problema na minsan hanggang ngayon ay nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay na inilapit natin minsan sa ating Panginoon. Pero hanggang ngayon wala pa pong solusyon.
Mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po dito, gusto kong i-share sa inyo ito. Desire of Ages, page 336, paragraph 2. Ang sabi ito, when Jesus was awakened to meet the storm, nang ang ating Panginoon daw ay nagising sa katotohanan na sila po'y nasa loob at nakahaharap na ng pagsubok. Kasi yung mga disciples dito ay talagang na-troubled sila. They wondered, bakit na ganito ang pangyayari? At ang Panginoon ay nagising at nakita. Ang sabi niya dito, He was in perfect peace. Siya po ay talagang nakapanatag ang kanyang kalooban at kapayapaan sa kabila ng kanya pong pagkakita o naramdaman ang dilubyo sa panahon na yon. Ang sabi pa dito mga kapatid, but he rested not in the possession of almighty power. It was not us, the master on earth and sea and sky, that he reposed in quiet, that the power he had laid down, and he says, I can of mine own self do nothing. Kaya't sa on dayjay kakabsat, datoy na nga pasamak kinaapo Diyos disciples, mayroon siyang kapanatagan, mayroon siyang kapayapaan, although na ang kanyang kaisipan, mga kaibigan at mga kapatid, ay mayroon siyang koneksyon sa kanyang Ama, at siya po'y nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang buhay dahil ang background po ng itong pagpunta nila sa another place sa other side ng lake na ito ay pagkatapos nitong nag-preach ang ating pong Panginoon. Kaya gusto niyang magkaroon ng kapayapaan, pahinga sa kanya pong mga pressure na nakita niya ang sitwasyon ng mga tao na nananampalataya sa kanya. Ngunit ipinakita dito mga kaibigan, mga kapatid, na sa kabila pala ng kung ikaw ay nagkaroon ng sinserong paniniwala sa ating Panginoon, ikaw ay tapat sa Kanya, ikaw ay naglilingkod sa Kanya, and then you have the peace of mind when the storm come like Jesus did. Itong kaparaan ng ito, mga kaibigan, assurance na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon in the first place, ikaw ay tapat sa ating Panginoon, at kung ikaw ay makakaharap ng problema o bagyo man sa ating pong mga buhay, you are at peace dahil ikaw ay nasa ating Panginoon. At ang kagandahan ba nito, mga kaibigan, mga kapatid, according to John chapter 5 verse 30, he trusted in the Father's might. So siya po'y naniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sa kamay ng Panginoon, at kung anuman ang kanya pong nararanasan, he put everything in the hands of God. At ang tuloy nito, mga kaibigan, ang sabi dito, and Jesus rested by faith in the Father's care. Wow! Siya po'y nagpahinga sa kapayapaan, sa pananampalataya, sa kanyang Panginoon, sa kanyang pamamahala, at the same time sa kanyang pong pag-care sa atin po. Kaya doon po natin masasaksihan, mauunawaan, mararamdaman na kung tayo po'y talagang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kahit anumang problema. Yes, it will ruin our mind. It will put into our conclusion na minsan, bakit ganito? Magkaroon tayo ng pagkakataon na magtanong. But totally, mga kaibigan, ang maganda dito, sa tuloy po, so we are to rest in the care of our Savior. Kung tayo po'y may pananampalataya sa ating Panginoon, malakas ang ating pong paniniwala na
anuman ang dumating sa ating pong mga problema, anumang bagyo ang ating pong kinakaharap, problema man yan, pinansyal, namumroblema ka na wala nang tuition yung anak mo, namumroblema ka bukas wala na kayong kakainin, namumroblema ka dahil baka wala na kayong malulugi na yung negosyo nyo. But I assure you, mga kapatid, if you are faithful to God, ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan. Kaya ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, in verse 25, bago po natin tatapusin, ito po'y napakaganda at gusto kong idansin nyo itong magandang punto. And he said unto them, where is your faith? Ang tanong ng ating Panginoon, sa kabila ng ikaw ay tapat sa Kanya, gumagawa ka ng Kanyang kalooban, sumusunod ka sa Kanya, nag-uobey ka sa Kanya, kasama mo, katulad ng mga disciples, kasama nila ang Panginoon. Ngunit, tumanong ang Panginoon, nang sila po'y nagkakaharap, where is your faith? Ito yung minsan ang kulang sa atin. Ito ang nawawalan sa atin. Saan ang ating pananampalataya? Nawa pang mga kapatid, ihiling natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya na katulad ng ating Panginoong Diyos na si Jesus. At sa katunayan, ang sabi po ng mga disciples, and they being afraid wondered, saying to one another. And nakita nila ang paggawa ng Panginoon. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. What manner of this man? For he commanded even the winds and the water, and they obey him. Ipinakita niya, mga kapatid, sa lahat ng mga disciples, na kahit hangin, kahit storm, kahit yung malalaking waves, ay sumama. Nagkaroon ng, sinabi ng Panginoon sa verse 24, He rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Actually, walang makakatulong sa problema mo, mga kapatid, kundi ang ating Panginoon. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Sa totoo lang. Palagay kasi natin, tayo po'y malakas. Kung tayo po'y nagkakaroon ng tiwala sa ating sarili na kaya natin to, sa totoo lang, hindi natin kaya. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, matagal ka na bang nagkakaharap ng dilubyo, problema sa buhay mo? At hanggang ngayon ay hindi pa nasusolve ang inyong mga problema. Ngayon ang panahon na magkaroon ka ng tiwala sa ating Panginoon. At alam po natin, mga kaibigan, mga kapatid, sabi po sa Luke chapter 1 verse 37, para sa atin ay imposible, but with God, nothing shall be impossible. Mga kapatid, mga kaibigan, inianyayahan ka, iniimbitahan ka ng Panginoon, magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, at magiging tapat tayo sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. Kahit anuman ang dumating sa ating buong buhay, katulad ng naranasan ng ating mga disciples, ang bagyo sa kanila pong buhay, sila po'y natakot, sila po'y nagwonder, sila po'y nagkataka. Ngunit, alam po natin na sila'y kasama ng ating Panginoon, katulad nyo, katulad ko. Pag tayo po'y nasa anan ng ating pong Panginoong Diyos, anumang problema ang ating dumating, anuman ang nakakaharap nating mga problema. Ang sabi nga ng Panginoon, sa Matthew 11 verse 28, Come unto me, all ye that labor are heavy laden, and I will give you rest. Anya man ti problemam, anya man ti nadagsen nga ti problemam, kuna ni Apo Diyos, umay kayo kanyak, kayo amin na nagdagdagsingan, bibigyan ko kayo ng kapayapaan, bibigyan ko kayo ng solusyon, bibigyan ko kayo ng kaginhawaan sa inyong buhay, as long as we believe and have faith in God. May the Lord will bless us, at sana po ay nagkaroon tayo
ng kukunting panahon na maramdaman ng ating Panginoon ay kasama natin. Kung ano man ang mga problema natin, siya ang magbibigay sa atin ng solusyon. Tayo po'y manalangin. Dalangin ko, O Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa amin pong mga kapatid, o ano man po ang kanila pong mga problema, ano man po ang kanila pong kinakaharap, dalangin ko, O Diyos, na inyo pong presensya ang kanila pong maranasan at ang inyo pong kapangyarihan. Mabigyan ng solusyon ang kanila pong mga problema. At salamat sa inyo pong panukala na kung mayroon po kaming Panginoong Diyos sa aming buhay, may pananampalataya at may relasyon po kami kahit anong dilubyo, kahit anong mga pagsubok na dumating sa aming buhay, kami po'y maging at ease. Magkaroon kami ng kapayapaan dahil ang aming Panginoong Diyos ay aming pong kasama. Sa oras na ito, aming pong idinadalangin na sana anuman ang aming pong kinakaharap, ikaw ay tutulong sa bawat isa. Patawad, Panginoong Diyos, at salamat sa pagsagot ng inyo pong aming pong panalangin sa umagang ito. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pakikinig at nawa ay patuloy po tayo magsubaybay sa ating pong programa Adventist World Radio Ilocosur. Inyo pong lingkod ang nagsasabi at nagpapaalam. Mapalad ang nakikinig ang salita ng Diyos at gumaganap nito. Dahil ang buhay na walang hanggan ay pagkakalob ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang kanyang paghuhukom ay malapit na. This is your Adventist World Radio.